Suzuki Wigon D17 engine RO6 overheat problem. So kita natin na may lubid oh. So hinila na lang to papunta dito sa shop. So try nga naming pinakrank to pero hindi kaya na ikutin sa starter, kaya nag-decide tayo na buksan natin yung spark plug at tingnan yung video. So dito ay tinanggalan na natin ng spark plug at start natin. So tingnan niyo yung mabuti. Ayun, so sapol yung cellphone natin. So sikan natin. So pag ganito yung sasakyan mo at nag-overheat, so kaya pa bang umandar? So napuno na ng tubig yung piston. So yung chamber ng liner ay punong-puno ng tubig, kaya ito na yung nangyari. So kaya sa mga may-ari dyan, pag nag-overheat yung sasakyan ninyo ay huwag nyo niyang palalain pa para hindi darating sa ganitong gastusan. So siyempre wala na tayong ibang gawin dito kundi buksan natin yung head. So tatanggalin natin yung head dahil yung head gasket nito, sure ball tayo na putok na naman. So sana lang ay hindi naapektuhan yung mga piston dito. Dahil kung nagkataon na madamage yung mga piston at saka liner ay general overhaul yung gagawin natin dito. So abangan nyo lang yung part 2. Dahil marami pa tayong gagawin dito, malinis pa at dalhin pa natin sa machine shop. Yes sir! So after 1 hour, ito na, nabaklas natin yung head at fast forward na tayo. So kita natin yung piston number 2 at 3 ay ayan oh, punong-puno ng tubig. So kaya pala walang kakayahan talaga na umandar to at parang hindi kayang ikutin sa starter dahil punong-puno ng tubig. So kita niyo naman sa video kanina na pag start natin ay yun, bumulwak yung tubig. So ito naman yung head gasket na papalitan natin. So wala na to. So siyempre ikutin muna natin yung engine kung hindi ba napiktuhan yung connecting rod. So tingnan natin yung number 2. So okay lang siya. Number 3. Sige, ikot ba de? So okay lang din. So pwede pa to na itap overhaul lang muna. So iparepis natin to sa machine shop. At dito nga ay nag-valve clearance na tayo. Dahil nga ay walang valve clearance yung mga camshaft natin from Tapit. Kaya ito nag-grind tayo. So pasensya na sa tagapag-video natin dahil medyo makulit dahil kita nyo naman na hindi nakapokus yung video sa trabaho. Yan kinuha pa ng tingkoy ng kasama ko. Ano ba yung Tagalog ng tingkoy sa likod ng basta kayo na mamintindi dahil Bisaya kami dito. So ayan, nag-grind muna kami para mabigyan ng saktong-sakto na valve clearance. So ang bigay namin dito ay 6 yung intake at 8 naman yung exhaust. So ayan, so kita natin yung head block dito na ayan, nilinisan namin yun. So niliha lang natin ng 120 na liha para kumintab-kintab siya. So medyo 4 days din natin tong tinira. Dahil nga walang valve clearance lahat. Yan So sana ay matsambahan natin to na tumino lang yung andar niya. So siyempre fast forward na tayo dito. Pagkatapos nating malinisan, mabigyan ng valve clearance, ayan, so kinabit na natin yung head
at valve cover at binigyan lang natin to ng 90 torque degree. So dahil nga ay gabi na, so bukas na natin to titirahin. So bukas ay papaandar rin na natin to. Ayan, nasalpak na natin yan halos lahat. So temporary lang muna yan, magpapaandar lang muna tayo bukas para malaman natin yung andar niya kung okay lang ba yung valve clearance na binigay natin. Dito na. Andar ka na, Tep? Ampot lang ani. Ang vacuum mo, walang taon. Ayan, temporary siya na. Ikaw start, Tep. Ayan, sagday lang. Allah! Tubig dito. Aman tubig dito. Iya di kap. Sambahan na, sambahan. Sugwak ng nana. Sugwak ng nana, oh. Look, lakas tubig, oh. Nel, awan, Nel. Oh. Ay, okay na na. Kaya katunang kuan. Why leaking oil, Nel? Oh, beli ni. Okay. Okay, open. Ay, salamat. Di ragi tagaktak yun. Ay, kuanan tang saldi. Kajawan tang saldi. Lagi. Sobra dito. Lihat siya ang tubig. Pwede na siya. Puro manhangin. Ah, kana. Okay na, solid na. Sakitan ako na ba, de? Ipa, pang-aga sa pagbayo ba? Harang abo Andre, wala din. So ayun, medyo masaya kami dito dahil yung andar ng engine ay hindi maingay. So dahil saktong-sakto yung valve clearance na binigay natin. So kita natin kanina pag andar ay marami talaga yung tubig na lumabas at ngayon ay mausok. So normal lang yan dahil punong-puno ng tubig yung catalytic exhaust natin. So ngayon ay ibalik na natin yung mga sensor dito dahil nag-check engine siya. Ayan o. Dahil nga ay nag-test pa tayo. Ayan. So ito yung solenoid valve ng turbo natin. So kaya nag-check engine yan. So hindi ko lang muna kinabit para pag mag-access tayo sa mga dyan sa coil, spark plug ay hindi tayo mahirapan. So siyempre, binalik na natin yung bumper niya para maging pugi na siya ulit. At dito naman ay binalik na din natin yung mga vacuum hose ng mga sensor sa turbo natin. At start natin dito. Ayun, so yung check engine ay wala na dahil nga nabalik na natin yung lahat. Pati yung mga cover dito. Ayan o, binalik na natin. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Itakip na natin yung upuan at nang para masubukan na natin. So, siyempre, bago natin to patakbuhin, so, medyo mainit-init na to at tingnan natin yung exhaust kung mausok pa ba. So, tingnan natin. Okay, red chip. Okay. All goods? Ay, bagtek mekanik ko na mo. Tip. Aha mo ni saksak ni. Tembahan ra. Ay, diara na. So, siyempre, test drive natin to kung hindi na ba siya nag-overheat at na-solve na ba natin yung problema. Ayos ah.
malakas talaga yung turbo type ng mga D17 or D64, basta turbo type. So malakas yung arangkada. So linisin natin to mamaya kahit konti dahil medyo maraming alikabok na. So patakbuhin natin to ng mga 50 kilometers, so patungo sa amin. So dadalhin ko muna to mamaya sa bahay. So from Maranding to Mabataw is balikan nasa 50 km. So siyempre pag may problema talaga at kung mag-overheat siya, ilaw na yon. Medyo malayo na yung 50 kilometers. So alright, update na lang tayo mamaya. Yes sir. So siyempre pagdating nga dito sa maluwag na daan ay pinalakas natin medyo yung takbo. Ititest natin yung cooling system ng engine kung hindi na ba talaga siya mag-overheat. So ang tinakbo natin dito ay nasa mga 20 kilometers na, pero okay na okay pa rin yung engine. So hindi pa rin siya nag-sign ng overheat problem. I think malapit na tayo sa katotohanan na na-solve na natin yung problema. Pag makauwi ako doon sa bahay namin at pabalik doon sa shop, pag hindi na to nag-overheat, sureball na may pambili tayo ng Jollibee sa anak natin. At bigas na rin. So gano'n naman talaga pag may na-solve tayo na mga sasakyan, ay medyo masaya rin tayo na na-solve natin yung mga problema ng customer natin. Dahil sa totoo lang, hindi biro ang trabaho ng isang mekaniko. To all mechanics, you know what I mean. Kaya salute ako sa inyong lahat, mga master ng mga mechanic at technician. So right, istoryahe do ngayon. So after test drive 50 kilometers, so hindi na siya nag-overheat. Yung takbo niya napaka-smooth, yung shifting ng gear sa automatic okay na okay, yung power okay. So bukas ay tatawagan natin yung may-ari na pwede na natin itong ilabas yung unit niya para magamit na niya ito. So kung may nakukuha ka or napupulot na idea dyan, pakisupport na lang sa YouTube channel natin. So maraming salamat, subscribe and like, at God bless sa ating lahat. Yes sir!